Hello po, mahal kong mga kapatid kay Kristo Jesus at lahat po ng inaabutan nito, nanonood, nakikinig, magandang maulang Thursday evening para po sa ating lahat. Pag ulan po kasi, alam po ba ninyo, naiisip ko, biyaya. It's something that, you know what, yesterday, ang lakas ng ulan, that's one thing na ang dami pong nagpasalamat. Marami pong natuwa sa ulan na yan nung kagabi at kahapon, at alam niyo kung bakit pag umulan po kasi ng hapon at napakalakas, tiyak sa gabi, sarap matulog. O may aircon po tayo sa bahay, pero yan po kasi parang props. Iba po talaga yung lamig na dulot ng natural. Dahil ito po ay kalikasan, ito po ay talagang damang-dama mo ang Lord Jesus ang siyang nagbibigay nito sa atin. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan po ngayon yung mga dispensations. Okay? So, right now, meron pang natitirang 5 dispensations bago ang katuparan nung pinakahuli, itong eternity. Okay? So, bago dumating eternity, no? Pero tandaan po ninyo, Zoe kind of life, ibig sabihin ng Zoe, eternal life, nakamit na po ng bawat taong nagtiwala o naglagak na ng tiwala sa tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus. So, meron na po tayong eternal life kung tayo ay naniwala kay Yesu Kristo. Despite kung ano man yung mga nararamdaman natin, feeling ko parang hindi ako pinapansin, parang feeling ko maliit ako, parang feeling ko sa pamilya namin, kami mga Kristiyano, yung pamilya namin, Kristiyano pa man din, pero bakit yung mga ibang kamag-anak namin ng mga hindi believers, sila pa parang nagpo-prosper. May mga ganyan feelings ang mga Kristiyano. Nakakausap ko po sila. Believe me, alam ko rin po yung nadarama po nila. Sapagkat sabi nga ni Pedro, batid dapat ninyo na hindi lang kayo nakakadama ng mga ganyan. Maging yung ibang mga kapatid ninyo sa iba't ibang bahagi ng mundo, nakadadama po niyan. So, ayun po. Learn it from Peter. Okay? So, kahit na ano pa man yan, kung naglaga ka na ng tiwala kay Kristo Jesus, anak ka na ng Diyos. At anytime, rarapturing ka. Okay? So, sabi nga ng Bible, magpalakasan tayo ng loob. It's so needed. Kailangan po talaga yan. Okay? So, meron po tayong, pakitignan na lang po yung larawang inilagay ko sa thumbnail natin, no? At, from church to eternity, the final road. Okay? Maganda po, gamitin ko na rin po yung chart ito para mas madali maunawaan, no? The narrow road leads to eternal life. Ano ba yung narrow na road? Yung iba akala nila yung narrow road, yung gawa nila, yung sariling work nila. No. Ang narrow road, nabubulol na ako, narrow road, ito ay ang pagtitiwala kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa. Sapagkat ang mundo, pansinin po ninyo, gusto ng mundo gawin niya kung ano man yung gusto niyang gawin. Ayaw niya magkaroon ng Panginoon sa buhay niya. Di po ba? Gusto ng mundo, mga taga-mundo, gawin nila yung gusto nilang gawin. They don't like to have a Lord in their lives. Kaya, kung sino man na magdidesisyon na magkaroon ng Panginoon sa kanyang buhay, or should I say, sino mang magdidesisyon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, pinagdesisyonan niya na ang the narrow road. After the narrow road, eternal life. Nag-umpisa po ang eternal life, Zoe kind of life, hindi po magsisimula yan pag sa eternal life. Nagsimula na po yan the moment you accepted Jesus Christ as your very own personal Lord and Savior. Okay? So, this is it. Ngayon po, anong date po ba ngayon kasi? July 17, yan, 2025. Oras natin, ano po bang oras natin? 7:25 ng gabi. Okay? Nasa church age pa rin po tayo. Paano ko po nasabing nasa church age pa rin tayo? By the way, paano po nagsimula ang church age? Church age started nung panahon ng mga apostol ni Kristo. Nung dumating yung Holy Spirit, yung Pentecost. Alam niyo yung araw ng Pentecost? Di po ba? Narinig nila, nagsasalita sila ng iba't ibang lengguwahe, ng iba't ibang mga wika natin, sinasalita nila. Pero wala po yung kinalaman sa speaking of tongues. Pagpapakilala lang po yun na dumating ng banal na Espiritu Santo. Yun lang po yun, period. Wala na pong iba pa. Okay? So, ang umpisa po ng church age ay noong araw ng Pentecost. Up to now, nasa church age pa rin tayo. Sinabi ko na nga po kanina, 7:25 ang oras ngayon ng
July 17 and 2025. So, nandito pa rin po tayo sa tinatawag na church age. Pero, pagkatapos po ng church age, pagkatapos ng church age, ano na po? Ayun. Anytime now, darating na po itong susunod na dispensation. Dahil anytime now, pwede na pong dumating ang Panginoong Jesus dyan sa himpapawid para sunduin ang kanyang mga mananampalataya. An event called the rapture of the church. Pag dumating po ang rapture of the church, automatic, tapos na ang dispensation ng church age. Automatic po yan. Pasok na po ang rapture of the church. Then, immediately after the rapture of the church, immediately, the 7 years tribulation. 7 taong singkad ng kahirapan. Unang bahagi, mahirap na rin yun, pero mas mahirap yung susunod na bahagi. Mga salot ito. 7 salot mararanasan. Unang salot, yung Antichrist nakasakay sa kabayong puti. Tapos nandiyan yung famine, kamatayan, bla bla bla. Diba? Hanggang dumating po yung Great Tribulation dahil lalapastanganin ng Antikristo yung templo. Okay? At pasok na po rin yung Great Tribulation. Malalakas na lindol. Bukod sa malalakas na lindol, nuclear war. Grabing tindi. Grabing hindi mapaliwanag na matinding mga kapighatian na mararanasan ng sandaigdigan ng mga panahong yaon. Hindi po biro. Kaya sinasabi nila, nung COVID-19 daw na ay ang mga nagpa-injection daw ng bakuna, sila raw po ay natatakan na raw ng tatak ng halimaw. Amen. Kung ganon. Nasaan yung halimaw? Sino yung halimaw? Wala. Dahil wala pang rapture. Nandito pa po tayo. Hindi pwede magkaroon ng Antikristo kapag nandito pa po tayo. Okay? So, susunod, tribulation, patapos ng Great Tribulation, darating na po ang Panginoong Jesucristo dito sa kanyang second coming para simulan ang kanyang, sandali lang po, doon sa second coming ng Panginoong Jesucristo, doon po sa second coming ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga ni-rapture, kasama na po niya. Amen. Tingnan po ninyo Sa rapture of the church, Jesus will come for His church, to get His church. But, dito po sa tinatawag na second coming niya, Jesus will come together with His church. Why? Para magsimula na po ang millennial kingdom or yung kanyang millennial reign. Ang head office sa Jerusalem, Jerusalem, sa bansang Israel. Amen. Ito po ay 1,000 years na singkad at alam naman po natin ang ito pong millennial reign pong ito ay napakaganda. Glorified bodies ng mga Kristiyano, yung mga raptured saints, tayo po yon, na ligtas po tayo noong panahon ng grace, at yung mga pinugutan ng ulo para sa Panginoong Jesucristo, ito po yung binabanggit po sa Revelation, sila po yung mga tribulation saints. Nandun na rin po sila, kasama po silang darating ni Jesucristo. Magkakasama po tayo, kasama po natin silang darating dito uli sa lupa para maghari ang Panginoong Jesucristo. Actually, pati po tayo, sabi niya, maghaharing kasama ni Kristo. Amen? It's so exciting. Very exciting actually. Then after that, after ng katapusan po ng 1,000 years, huhukuman na po lahat. Ayoko mabulol kasi dapat mahalaga kung masabi ng tama. I-judge. Mas madaling sabihin sa English. Huhukuman. Ayun. Ang lahat ng unbelievers, simula ng mga unbelievers ng araw at ng mga unbelievers na darat na ng mga panahong yaon. Sila po ay huhukuman. Paano? Sila po ay muling bubuhayin, bibigyan ng laman at puto. Amen? Tangible. Madaling mahawakan. Madaling, kumbaga, maging subjective. At sila po ay itatapon sa Gehenna. Actually po, nasa Gehenna na po that time yung Antichrist at yung false prophet. Nauna na po sila doon. Okay? Okay, sa mga panahong yan. At dito na rin po, since katapusan na po ito ng ito na po yung katapusan ni Satanas. Pati po Satanas itatapon na rin po doon. And then, final chapter, eternity. Ito na po yung eternity. Okay? Ito na po yung start ng buhay na walang hanggan na tawag. Excited na po ba kayo? Na-excite po ba kayo? This is not a hyping blog or video. It's not like that. This is true. Coming from the Word of God.
Hindi po ito ilusyon. May narinig akong kanta ng mga Katoliko. Maganda. Di siya isang pangarap, di ba? Nakalimutan ko yung lyrics, pero maski kantang Katoliko, kaganda. Kasi niyo, di siya isang ilusyon, di siya isang pangarap, siya ay si Jesus, parang ganon. Pero hindi siya yung kanta na Jesus, ha? Iba po yun. Basta hindi siya isang, narinig ko may misa kinanta nila eh. So, ang ganda ng song. Hindi siya ilusyon, hindi siya pangarap, siya ay totoo. At babalik po siya anytime to get His church. Again, ulitin ko, ibalik po natin ang katotohanan sa ating real time ngayon. Church age pa rin tayo. God bless po.